Isang gabi, sabay-sabay na namatay ang ilaw sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa unang minuto, iisipin ng marami na ordinaryong brownout lang ito. Pero paano kung walang bumalik na kuryente sa buong Pilipinas sa loob ng 7 araw? Hypothetical scenario lamang ito, pero nakabatay ang mga epekto sa tunay na sistemang umaasa sa kuryente. Sa unang oras, titigil ang elevators, traffic lights, tren, at maraming electronic payment terminal. Gagana pa ang ilang ospital, airport, data center, at emergency facility gamit ang backup generators. Pero limitado ang diesel, baterya, at oras na kaya nilang tumakbo ng tuloy-tuloy. Pagsapit ng gabi, mapupuno ang mga kalsada dahil sabay-sabay uuwi ang mga tao. Mawawala ang streetlights, mahihirapan ang traffic control, at babagal ang emergency response. Sa unang araw, unti-unting mauubos ang charge ng cellphone at power bank. Maaaring manatili ang ilang cell site, pero hihina ang signal kapag naubos ang backup power nito. Kapag bumagsak ang communication network, mahihirapan ang pamilya, negosyo, at rescuers na mag-coordinate. Kung gusto mo ang ganitong hypothetical science documentary, follow Johan Explains. Sa ikalawang araw, tubig naman ang magiging malaking problema sa maraming lungsod. May mga water system na gumagamit ng gravity, pero marami ring pumping station ang nangangailangan ng kuryente. Kapag humina ang pumping at reservoir operations, maaaring bumaba ang pressure o mawalan ng supply ang matataas na lugar. Kasabay nito, magsisimulang uminit ang pagkain sa refrigerators, groceries, warehouses, at cold storage. Karne, isda, gatas, gamot, at bakuna ang ilan sa unang mangangailangan ng emergency cooling. Sa ikatlong araw, hahaba ang pila sa tubig, gasolina, cash, pagkain, at charging station. Hindi rin garantisadong gagana ang ATM, online banking, at card payments kapag offline ang network o branch systems. Dahil dito, babalik pansamantala ang maraming transaksyon sa cash at mano-manong listahan. Sa ika-4 na araw, mas mararamdaman ng mga ospital ang pressure. Kailangang unahin ang ICU, ventilators, operating rooms, laboratories, at refrigeration ng mahahalagang gamot. Maaari nilang bawasan ang non-emergency services upang matipid ang fuel at backup power. Sa ika-5 araw, maaapektuhan na ang factories, ports, warehouses, deliveries, at produksyon ng pagkain. Kapag tumigil ang cold chain at logistics, hindi sapat na may pagkain sa ibang probinsya kung hindi ito maihatid. Sa ika-6 na araw, posibleng magsara ang ilang negosyo at mawalan ng kita ang arawang manggagawa. Mas mahirap din ang sitwasyon sa mga pamilyang walang generator, solar battery, malinis na tubig o perang nakatabi. Pero hindi ibig sabihin na maghihintay lang ang buong bansa sa dilim. Magsisimula ang grid restoration sa tinatawag na black start kung saan unti-unting binubuhay ang peeling power plant at transmission pathway. Hindi pwedeng sabay-sabay ibalik ang lahat dahil kailangang balanse ang supply, demand, frequency at kondisyon ng linya. Uunahin ang critical facilities at mga bahagi ng grid na ligtas ng i-energize. Pagsapit ng ika-7 araw, maaaring may ilang lugar nang may kuryente habang ang iba ay naghihintay pa rin. Ang pinakamalaking aral ay hindi lang pala ilaw ang nawawala kapag namatay ang grid. Kasama nitong humihina ang tubig, komunikasyon, ospital, transportasyon, pagkain, trabaho, at tiwala ng publiko. Kaya mahalaga ang emergency power, tubig, communication plan, at matibay na energy infrastructure bago pa dumating ang krisis. Sa modernong Pilipinas, ang kuryente ay parang hindi nakikitang ugat na nagpapagalaw sa halos lahat ng sistema. Tuklasin natin ang mga bagay na hindi mo akalaing may paliwanag. Follow Johan Explains at kita-kits sa susunod na video.